So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron na naman pong bagong drama itong kampo ng mga Duterte. So actually, pangalawa na nila ito. Kasi yung una, for whatever reason, ididemanda daw po nila si Antonio Trillanes ng libel. So yung una yon, di ba? So ngayon, ang bago nilang pautot ngayon ay magdidemanda din daw po sila ulit. Ang ididemanda naman daw po nila ay si Congressman Luistro ng disbarment. Ididisbar daw po si Luistro. Well, kung sino man yung abogado ni Digong, mukhang mukhang naka-fentanyl po ito kasi hindi po pwede yon. Hindi po pwede yun. Explain natin kung bakit. No? Kasi meron dalawang reason. Una, malabnaw po yung kaso. Pangalawa, meron pong immunity si Luistro. At lahat ng mga congressman, dyan po, sa ginagawa nilang hearing. So, explain natin yan mga kababayan. No? So, una mga ka-streetwise, makikita natin ito dito sa post ni Mr. 1 Million ni Jay Sonsa. Okay? So, ito nabalita ito kahapon. Or na-post ito kahapon ni Jay Sonsa. So, sabi niya dito, former President Rodrigo Roa Duterte is set to file disbarment case versus Attorney Jervil Abanilla Reyes Luistro. Kompleto pa talaga yung pangalan no? Also known as Attorney Jinky Beatrix Luistro. She is Batangas 2nd District Representative and then House of Representative. Di ba? Nauna rito, inamin ng abogado na itinago niya ang kanyang asawang mayor sa isang bayan sa Batangas na hinahanap ng mga alagad ng batas sa bisa ng isang warrant of arrest. Okay. So actually, ibang topic po kasi itong pagtago ni Luistro sa kanyang asawa. Di ba? Kasi uso po kasi yung tigukan noong panahon ni Digong sa mga mayor. So kaya tinago. So ngayon, bakit ba nila ididemanda si Luistro? So actually, may nakita tayong video dito ni Marcoleta. Okay. So ito yung video ni Marcoleta na sinasabi niyang rason kung bakit daw po ididemanda ng disbarment si Luistro. So panoorin natin to sige. Ko po sasagutin lahat ng tinatanong ninyo, Congressman Luistro. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo pa napatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. So kasi ang reklamo kasi dito ni Marcoleta, bakit daw ginagamit ni Luistro yung mga statement ni Duterte, hindi pa naman daw ito na-validate ng Quadcom. Parang ang labo naman kasi nito. Tandaan natin mga kababayan na yung Quadcom hearing po, nag-oath si Duterte doon. Nag-oath po si Digong. Buti pa nga si Duterte nag-oath Pero si Sara hindi. So, kailangan pa bang i-validate yon? Actually, pwede naman. Di ba? Pero ang point dito, under oath si Duterte nung sinabi niya yon. So, dahil po sa under oath yung sinabi po ni Duterte, so doon po nakahanap ng dahilan si Luistro kung bakit siya nagbigay ng manifestation. So, mamaya panoorin natin yung manifestation ni Luistro kung saan nagagalit itong kampo ng mga Duterte. Sige, continue muna natin to. O, baka mamaya madisbar ka pa din O yan, disbar na. O, disbarment na yung pinag-uusapan. O sige, ulitin natin ng konti. Na-validate na ba yan? Na-authenticate na yan? Tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. O, baka mamaya madisbar ka pa din Ganun ba yun? bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwede gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa suri ng conspiracy. Hindi po ganun Walang Natatawa rin ako dito kay Marcoleta, no? So ngayon, may due process na ngayon. So nung panahon ni Digong, nung nauso po yung matinding, 'di ba, yung matinding tokhang noon na maraming nasawing mga kababayan nating mga Pilipino, hindi sila naniniwala sa due process. Tapos ngayon naman, due process naman ngayon ang inihiling ng mga DDS. O, 'di ba? Sabi ko sa inyo, may pagkasinto-sinto talaga ito Ito yung sinasabi ko mga kababayan Doon sa mga bobong mga DDS, mga ka-streetwise, na sinasabi nila na okay lang yung tigukan or yung, di ba, yung ganunan ng panahon ng tokhang na maraming nasawi, di ba? Para sa kanila, okay lang na walang due process basta addict yung
nasawi. O, ngayon, ito Quadcom pa lang 'to. Due process na yung sinisigaw ninyo. Nakuha niyo yung point, mga kababayan. Hindi naniniwala ang mga DDS sa due process nung tokhang. Pero nung ngayong si Duterte naman ang hinahabol ng Quadcom, due process naman ang sinisigaw nila. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Para maging DDS kailangan niyo maging bobo. Para maging DDS kailangan niyong tanggalin yung critical thinking. So ito ang example natin. Sinabi ni Marcoleta, sumisigaw na siya ngayon ng due process. Nakaka-disappoint to, no? Sige, continue natin. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya. So actually, manifestation lang naman yung nirereklamo nila eh. Hindi pa naman nag-decide si Luistro na ito si Duterte guilty to. Akala ko ba yung Quadcom hindi korte? Oo naman, tama naman. Pero kung paano magsalita si Marcoleta dito, parang korte na nga yung Quadcom para sa kanya. Ang labo, 'di ba? Ang tawag kasi dito double standard. Akala ko ba hindi korte? Pero kung magsalita si Marcoleta, akala mo korte na yung Quadcom. Labo talaga ng mga to, no? Na ipoprocess ng tunay na korte na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi sa ganitong klaseng pamamaraan. Oh, hindi naman korte yung Quadcom eh. So ngayon, mga ka-streetwise, ito yung nirereklamo nilang statement ni Luistro. Pakinggan natin to, tingnan nyo. So kayo mag-decide kung meron bang kadisbar-disbar dito po sa sinabi ni Luistro. Kasi ang nirereklamo kasi dito ni Marcoleta, yung pagiging judgmental daw po ni Luistro. At saka yung manifestation ni Luistro. So hinanap ko po yun. So ito po yun. So ngayon, ulitin ko lang. So kayo na po humusga at magbigay ng opinion kung kadisbar-disbar ba talaga itong sinabi ni Luistro. So ito yon, panoorin nyo to. Sige. Statement that you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal. It is my humble submission, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy by being a principal by inducement. I wish to manifest, Mr. Chair, that without the order, without the reward, these police operatives should not have resulted to killing a huge number of victims of war on drugs. Beg to disagree with your premise, ma'am. I understand, Mr. President, but that is a manifestation. Yes, but you know, Thank you, if Mr. police is President. supposed to do his duty. So yan na, ito yung part na to na nirereklamo ni Marcoleta. So anong kadisbar-disbar dito? Katulad ba to ng ginawa ni pangalan nito ni Roque, ni Harry Roque? 'Di ba si Harry Roque ngayon mayroong disbarment case? Kapares ba ng level ng sinabi ni Luistro? O kapares din ba ito ng level ng sinabi ni Glenn Chong na meron na rin pong kaso ng disbarment? So sabi lang naman ni Luistro dito, no, ito tagalogin natin ha. Sabi ni Luistro dito, so sabi niya dito, no, babalikan natin ang mga pahayag mo na akuin mo lahat ng legal na responsibilidad sa lahat ng biktima ng war on drugs. Legal man o illegal, ako'y nagpapakumbaba na nagpapahayag na ang dating presidente ay pwede. So pwede, wala pang judgment doon, so pwedeng ikonsidera na managot sa mga krimen. O, sabi ni Luistro yan, sa ilalim ng teorya ng pakikipagsabuatan dahil sa pasimuno at sa pagsasaayos ng war on drugs. Gusto kong sabihin na kung walang pag-uutos, kung walang reward system, itong mga police operation ay hindi magreresulta ng ganunan ng maraming tao sa biktima ng war on drugs. So ayun ang sinabi ni Luistro. So anong disbarment doon? Anong kadisbar-disbar doon sa sinabi ni Luistro? Oh, and then mga ka-streetwise, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Meron pong immunity. Ito, lakihan natin. Meron pong immunity. Yung mga congressman natin. Okay? So, tinan nyo to ha. Ito. Parliament, nakita ko to sa isang website, no?
parliamentary immunities. So tandaan natin mga kababayan na parliamentary po yung mga congressman natin tsaka mga senador. So sabi dito, no, a privilege from arrest. One of the privilege that a member of Congress enjoys is the privilege from arrest. In this regard, Section 11, Article 6 of the Constitution provides as follows. Di ba? Ito a senator or member of the House of Representatives shall in all offense punishable by not more than 6 years imprisonment be privileged from arrest while the Congress is in session. No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in Congress or in any committee thereof. So mga kababayan, dahil po yung nangyari po dito sa sa hearing or dito po sa statement po ni Luistro ay nangyari po sa hearing sa House, so hindi siya pwedeng idemanda kasi nangyari po ito sa loob mismo ng session. Di ba? So ginagawa po ang trabaho ng congressman, so meron siyang immunity. Oh, ito baka kasi malito tayo eh. Ito, ganito lang kasimple yan. Yung presidente ng Pilipinas, meron po siyang immunity. Lahat. Lahat ng gawin niya, lahat ng puntahan niya, kahit anong gawin pa niyan, meron siyang immunity. Pero po yung mga congressman po natin, tsaka yung mga senador po natin, once po na nasa loob po sila ng session hall, ng House man yan o Senado, at tuwing merong Senate hearing, yung mga sinabi nila dyan, yung mga ginawa nila dyan sa Senate hearing or sa congressional hearing, hindi po pwede maging grounds po yan ng kahit anong kaso, ng kahit anong demanda. Meron silang immunity dito. Well, disbarment case, di ba? So, tingnan natin kung makakalusot sila dito. Kasi to be fair, naalala ko pala, no, ang nakalagay naman kasi pala dito, immunity in 6 years na kaso. Yung lang, di ba, disbarment case yung kay Luistro, so wala naman siyang 6 years imprisonment, no? Okay. So yun mga kababayan, no? So dyan po sa Team Replay, no? Mixing content lang po ito, no? So dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa bagong pautot na naman ng kampo ng mga Duterte na ididemanda daw po nila si Luistro ng disbarment. So sa tingin nyo ba, dito sa sinabi ni Luistro dito sa Quadcom, kadisbar ba siya dito? Di ba? So yun po. So dyan po sa Team Replay. So syempre, pa-like po, subscribe. At kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So salamat po. Bye-bye and thank you.